intellectual yung nangganap na debate. And with all honesty, si Brother John Ray, based on my observation, kahit nahuli na ako nakarating, with all honesty siya sumagot. Maging sa tanong ni Ray Fuentes, with all honesty, mga Katoliko, makinig kayo, no? Matututunan nyo talagang tunay na aral ng Katoliko. At kahit na anong gawin nilang paikot-ikot sa pambukolan nila na yung misleading mga arguments and misleading questions, hindi uubra yan. Kasi tingnan niyo obserbahan nyo ang debate within punto por punto sa ibang relihiyon. Tingnan nyo pag ang punto por punto nagtanong, walang misleading questions dyan. Correct. Wala. Tama. No. Obserbahan nyo, debate ni John Ray, debate ni Brother Tata, debate ni Brother Winter, debate ko, debate, sino pala nakikipag-debate sa atin? No? Kenneth Bustamante. Obserbahan nyo yung mga reasonings namin pag kami ang nagtanong. Wala kayo makikitang misleading questions. Correct. Tama. Wala makikita kayo. Pero sila, sa intensyon na magmukhang tama at mapuntusan tayo, gagawin ng lahat, makapagtanong lang ng mga misleading questions. Yan. Tama, kaya, swerte ang nanonood ng punto por punto. Nakita nyo yung tapang ni John Ray kanina? Sobrang niya? Yun. Sana dumating yung panahon, magkaroon ng mga John Ray dyan sa lugar ninyo. Maraming John Ray. Oh. Magkaroon ng maraming John Ray. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalatad. Bag sauce simbahan. Open forum muna tayo saglit. Open mo muna yung camera mo, bro, RA. Huwag nang open cam. Kilala ni naman ako eh. Sige. Pagbigyan. Wala tayong masyadong signal eh. Okay, ilang katanungan po? Mga 5 katanungan lang. Sige. Sige, okay. Ikaw, bahala ka. Okay, unang katanungan ko. Yung bang terminong God, divine ba yun o matatawag mong sa human side? Yung terminong God, is it divine or human? Okay, so sa aral, kung nagtatanong ka kasi Brother Rian Fuentes, sa aral namin, yung term na God, homonames, no? So isang termino, dalawa po ang kahulugan. Nagre-refer siya sa person, nagre-refer sa nature. So kinakailangan ma-distinct siya. No? Kasi sa aral ng simbahan, yung term na God nag-refer sa divine person, nag-refer din sa divine nature. So alin sa dalawa ang gusto mong itanong? Kasi sa amin kasi homonames po 'yon. One term, two distinct realities. Divine person and divine nature, even in the Bible. Kaya nga sa Bible, mababasa natin, ang Diyos namatay, sa kabila naman, ang Diyos hindi namatay. Kasi may dalawang kahulugan ang salitang Diyos. Nag-refer sa persona, nag-refer din sa kanyang nature. Yun ang sagot natin, Brother Rian. So, yung terminong God ay hindi yon divine na termino. Yan po ay person. Okay. Yes. So, divine siya na termino, pero nagdidepende sa kung alin sa dalawa ang gusto mong itanong, sa divine nature ba or divine person. Kasi parehas divine yun eh. Parehas divine yun. So, ang God, nag-term siya sa divine. Pinaliwanag ko lang na yung sa amin, sa aral namin, homoname siya, dalawa ang ibig sabihin. Divine nature and divine person. So, alin sa dalawa ang gusto mong itanong dyan? Magtanong ka ba sa yung divinity o sa kanyang divine person? Alin sa dalawa ang gusto mong itanong? Okay.
Hindi, ang tanong ko lang yung God, babalikan ko yan. Ito yung pangalawa kong tanong. Hindi. Mas maganda pa para maging malinaw. O mabigyan ng dalawa distinction. pa, oo. Mm-mm. Kasi Hindi, dalawa ako pa yung kahulugan kasi sa amin. Wait lang muna bro. Yes bro, sa iyo bro, isa lang. Pero sa amin kasi dalawa eh. Kaya mas better na i-distinct natin kung ano tinutukoy mo doon. Itatanong mo kay John Ray, yung divine person ba o divine nature? Para Okay, hindi ito magkasakit tinagol. Ito yung tanong ko. Ang tanong ko po, what is the term God? What is it? Is it divine or human term? Hindi ho ako nagtatanong kung sino. Yes. Makinig kayo sa tanong. Okay. Makinig kayo sa tanong. Uulitin ko. Yung bang terminong God, yan ba ay human term or divine na term? Okay, so yung question mo kasi is what? No? Bro John Ray. Okay, Brother John Jado. Ray. Ang tanong niya kasi is it a divine referring to divine or human? So ibig sabihin tinutukoy niya dito is the nature, not the person. Kaya nga, oo. Nature, not the person. Ayan na. Para hindi magsasinagol. So sagutin ko sa iyo Brother Rian Fuentes, no? Ang talagang teaching namin kasi nagtanong ka about what. What kasi ang tanong mo specific, what. So ang teaching kasi bro ng simbahan sa komunikasyon Jumatom bro ito. No, ano ko lang muna to ha. Ba't naging ganito yung ano ko? Wait lang ha. Ano ko lang to Not what. Ano ko lang to ha. Ipalaki ko lang para ayan. So ito kasi ang pinaka-teaching ng simbahan bro, no? Kasi what kasi ang question mo. So ito sa komunikasyon Jumatom, nature, what Christ is. Kasi yung what mo, so nag-refer siya sa nature. So in Christ, there are two whats. Divine nature and human nature. So ang tanong mo kasi is what. So kung nagtanong ka sa what, nature. So divine nature yun. Yung God na yun. Kasi what Okay. Okay. Correction po bro. Alam sige. ko po yung what about Christ. Kang sabi, ang binasa mo, what Christ is. Hindi po yan ang tanong ko about Christ. I'm talking of the term God itself. Kaya nga, ito nga yung definition of terms eh. Definition of terms to bro. Definition of terms. Bro John Ray. Yes bro. Policy of equivocation ang ginagawa ni Rian Fuentes. So dahil ang pagpipilian niya kasi is divine or human. So nature nga tinutukoy niya, hindi ang person. Kaya nga eh. Hindi nga bro. Term po ang aking tanong. Bro, Rian Fuentes, wala kasi kami pinaniwalaan na si Jesus Christ ay may human person. Hindi yan ang aming ano. So when you say divine, naintindihan ko yung tanong mo. Yung term na God, yung term na God na tinatanong mo, is it divine or human? Sa categorical mo, divine or human, then you are referring to the nature, not to the person. Correct. So, yan ang sabihin ni Brother John Ray. I'm not referring to the person of Christ or the person of... Wag mo isali ang human para klaro. Wag mo isali yung human para klaro. Sige, paano na lang natin yung tanong, Mr. Berjando? Ano ba pinakatanong mo bro about sa divine? Yung direktang question. Kasi kung ang question mo kasi bro, medyo binibigyan lang namin ng tamang distinction para hindi malito yung manonood. Okay? Correct. Okay, so ano yung pinaka-direktang question mo bro? Naintindihan ko yung gusto mong sabihin. Pero ito, direktong tanong, categorical. Sige. Yung terminong God, is it a divine term, yes or no? Yes, it is a divine term. But two distinct realities. Divine nature and divine person. Next question. Ayun. Okay. So, ito. Before si Kristo ay nagkatawang tao, is he a divine person? Yes or no? Of course. No, he never stopped or existing being divine person. Nung hindi pa siya nagkatawang tao, he already divine person. Kahit naging nagkatawang tao siya, exist pa rin siya as divine person. Kasi nung nagdagdag siya ng isa pang kalikasan, yung humanity niya, hindi yung nagdagdag ng another person. No? So nung naging tao siya, although nagdagdag siya ng humanity, still pa rin divine person siya. Never siya nagkaroon ng human person.
Okay, so premise, puro yes po yung sagot mo, yung God ba, termino, is it divine or not? Sabi mo, yes, divine. Si Kristo na hindi pa nagkatawang tao, is he a person, a divine person? Sabi mo, yes. Ito, pangatlong tanong. Yun bang divine person na Jesus Christ bago po, o ko yung Kristo na bago po siya, yung anak ng Diyos, bago siya nagkatawang tao, yun bang divine person na yun? Mamamatay yun o hindi? Bago siya nakatawang tao, of course, no. Hindi siya mamamatay kasi ang divine person sa kanyang kalagayang espiritu ay walang kamatayan. But ang divine person sa kanyang kalagayang tao ay meron siyang kamatayan. Bakit? Nung nag-add siya ng humanity, nagkaroon siya ng body. Human flesh. At yung flesh na yun, pinagmamayari ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, Rian Fuentes, na yung katawan ni Kristo, katawang tao yun. No, divine yun. Divine flesh. Kaya nung pinatay siya ang namatay, divine flesh, Diyos, katawan ng Diyos ang namatay. Kasi nung nag-add siya ng, para maklaro lang, nung nag-add siya ng humanity, hindi nag-produce ng human person. Still divine person ang nag-act sa lahat ng gawaing kalikasang tao. Divine person lang, only one person lang ang kay Panginoong Jesucristo. Divine person, yung kanyang katawan, hindi yun human person. Tayo mga tao, human person tayo, hindi tayo divine person. Ang ating Panginoong Kristo iba. Although may laman siya, divine person siya. So yun ang pinagkaiba, bro. Nung nagkatawang tao siya, namatay siya bilang divine person, hindi human person. Namatay siya, divine person siyang namatay talaga. Ang Diyos talaga namatay sa kanyang katawang tao. Yun ang sagot namin, Pastor Rian. Okay. So, confirmation lang po ito. Ibig sabihin, kung hindi siya nagkatawang tao, yung divine person na Son of God pala, para sa iyo, hindi mamamatay yun. Yes, kaya nga siya nagkatawang tao. Kaya kinakailangan niyang mag-take risk kung magdagdag ng isa pang nature para magkaroon siya ng kamatayan. Kasi ang Diyos sa kanyang sarili, without the human nature, cannot die. Cannot die. Kaya nga nagdagdag siya ng kalikasan. At sa kanyang dinagdag na kalikasan, no, yung pagkatao, mayroon yung laman at buto, mayroong kaluluwa. Pero ang nagmamayari nun, Diyos. Diyos ang nagmamayari, yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang buto, pinagmamayari ng Diyos. No, lahat ng kanyang ginawa, ang gumawa ng Diyos. Nung nagsuffer siya, namatay siya, ang namatay at nagsuffer ang Diyos. Kasi sa kanyang katawan yun, siya mismo ang gumawa nun. Siya ang nagpapako sa krus, siya ang nagpatusok sa tagiliran, siya ang nawala ng buhay. Kaya God died in His humanity. Yun ang sagot natin. Okay. So, itong ginamit mong talata at gagamitin ko din itong mga talata Itong unang Pedro 3:18-19, sabi diyan, put to death in the flesh, but quicken in spirit. Sa verse number 19, he went to the spirits in prison. Okay. Ito bang went into the spirits in prison? Ang tanong ko po sa iyo, ito bang he dito sa verse 19, ito ba yung divine person? Yes or no? Both, bro. No, sa aral ng simbahan 6:30, CCC 6:30, although his body and soul separated each other, his divine person still assume his divine body and his human soul. So both yun. Kasi hypostatically speaking, once united, never separated. Hindi yung nag-separate ang kaniyang divine person. No, basahin ko na lang para hindi masabi na ako na nag-explain. Basahin ko ang pinaka-teaching ng simbahan. Yes, bro. Brother John Ray. Baka siguro ibig sabihin siguro ni Pastor Rayan, nung namatay ang divine person, it stopped to exist. Ayun nga. Hindi naman. Ang akin lang tanong kasi. Anong tanong ko kasi sige bro, Rian, para masagot yung tanong mo bro, basahin ko na lang yung katikisim namin. Okay, para ikaw na ang magnilay ano ang ibig sabihin ng katikisim namin. Ito basahin ko ang pinaka-teaching ng simbahan. Ito, basahin ko ito sa CCC 6:30 bro, para
Makita mang pinaka-teaching ng simbahan ito. CCC 630. During Christ period in tomb, His divine person continued to assume both His soul and His body. So, hindi yun nag-separate. Kasi hypostatic union nga. Hypostatic union means once united, never separated yan. Ang nag-separate lang sa kanya, ang kanyang body and soul. Pero ang kanyang divine person never separated both two realities, yung soul and his body. Although they were separated from each other by death, for this reason, the dead Christ body saw no corruption. So, yun ang teaching ng simbahan, Pastor Ray, na although nag-separate yung body and soul niya, yung divine person still exist yun sa dalawang realities ng ating Panginoong Jesucristo, Pastor Ray. Kaya nga, linawin natin bro. Oo. Ang tanong kasi, yung he doon na nag-preach siya sa spirits in prison, this is not a question about his body. His body was buried. Ang body niya buried. Yung spirito daw niya nangaral sa mga espiritu. So ang katanungan ko, uulitin ko yung tanong ko, matatawag mo ba na divine person yung nangaral? Yes or no? Yes nga. Kasi according sa teaching ng ito, sabi bro, during Christ's period in the tomb, His divine person continued to assume both His soul and His body. Sige, kung ano yung confirmation lang yun. Sige, yes. Okay na yun. Yes. Oo. Okay, ito yung kasunod na tanong. Yun bang nag-preach in the spirit in prison na yun yung sinabi mo na yes, na siya po ay divine person? Tanong ko sa'yo, namatay ba yun, yes or no? Yes, because the meaning of death, according sa teaching of the church, even in the Bible, is the separation of body and soul. Kaya nga namatay ang Diyos kasi siya mismo na Diyos naka-experience ng separation of body and soul. Death. Naka-experience ng death. Natural, namatay. Naka-experience ng death. So, ibig okay. Kung yan ang meaning mo na separation of body and soul, ang meaning mo, ang tanong ko kasi... Hindi yan meaning ko bro, meaning ng simbahan even in the Bible. Santiago 2:26. Sige po, meaning ng ganyan. Okay, ating sangayunan mo na yan. Tanggapin na walang pagsangayon. Sige, yan po yung meaning, sabi mo. So, ito, ang tanong ko kasi, kung namatay ba, sabi mo, yes. Ang meaning mo, separation of soul and body. Yung ang tanong ko, yung espiritong nangaral. Alin po yung nag-separate doon sa espiritong nangaral doon? Kung sabi mo, namatay din yun. Okay, so ang ibig mong sabihin, yun lang sa espirito? Yes. Hindi. Yung kaluluwa ni Panginoong Jesucristo, immortal yun. Yun yung nag-animate sa kanyang katawan. No? Human soul. Hindi siya namatay. Ang Diyos hindi namatay dahil namatay ang kanyang kaluluwa. Mali yun. Namatay ang Diyos kasi ang kanyang kaluluwa humiwalay sa kanyang katawan. Yun ang ibig sabihin nun. So yung kanyang kaluluwa, kahit wala sa kanyang katawan, kaya nga nanatiling buhay kasi nangaral doon nangaral No? Ang kanyang divine person doon sa kanyang kaluluwa, nangaral doon sa kaluluwa ng mga bilanggo. Pero real death talaga ang kanyang naranas kasi ang kanyang katawan nandito sa lupa, nalibing. Katawan ng Diyos yun acting siguro yung bro, no? Bro, hindi naman siguro acting-actingan yung putol sa kanyang hininga doon. Oo. No? So, klaruin ko lang bro Rian. Klaruin ko lang para sa manonood Ang Diyos ay hindi namatay dahil namatay ang kanyang kaluluwa. Hindi yon. Ang Diyos namatay dahil naghiwalay ang kanyang kaluluwa at katawan. That is the real meaning of death of Christ. No, the separation of His body and soul, not the death of His spirit. Kasi even our soul, bro, even ang kaluluwa ng tao, walang kamatayan yan, immortal yan. Bro, ang tanong ko bro, ganito. Hindi po ito patungkol sa body kasi nga, yung body niya is buried. Buried. There in verse number 18, put to death in the flesh yung body, namatay na yun. Yes. So wala na po akong tanong doon sa body, nakalibing na Ang tanong ko po kasi sa'yo, tinanong kita kanina, kung yun bang nag-preach sa mga espiritu, can you call him divine person? Sabi mo, yes. Yes. So ang tanong ko sa iyo ngayon, dahil siya'y nangaral doon sa espiritu, sa bilangguan, nangaral siya. Wala na pong siyang body dyan, namatay yung body niya inilibing. So I'm talking of the spirit. Tanong ko sa iyo,
yung bang espiritong nangaral, namatay ba yun o hindi? Yun Hindi nga, no, bro, ito ganito, wrong assumption ang question mo. No, kasi, ang nasa isip mo kasi, Pastor Ray, ang nasa isip mo kasi, nag-take over ng kamatayan ng Diyos sa kanyang kalagayang espiritu. Hindi! Ang kamatayan ng Diyos sa kanyang body and soul. Yung kanyang espiritong nangaral, reality yun, is part of his reality, na kahit patay siya, ang kanyang kaluluwa, buhay pa rin kasi nangangaral siya. Yun bang ibig sabihin? Ano yung sagot mo? No o yes? Anong no? Yes ba or no yung sagot mo? Hindi, no, kasi ang explanation ko ganito, no, yung kamatayan, hindi nag-take over doon sa kaluluwa ni Kristo, hindi. Ang kamatayan, nag-manifest ang kamatayan ng Diyos sa kanyang separation of body and soul. Pagdating sa kanyang kaluluwa, another reality yun na ang Diyos still exists kasi nga nangaral ang kanyang kaluluwa sa mundo ng mga kaluluwa. Yun ang ibig sabihin. No, hindi namatay ang Diyos. Bro, ulitin ko, hindi namatay ang Diyos dahil ang kanyang kaluluwa ay namatay. No, hindi ganon. Namatay ang Diyos dahil ang kanyang body and soul separated each other. Yun lang. Para klaro John Ray, para klaro ito ba John Ray? Yung human soul ni Jesus Christ is part sa kanyang divine person. Correct. Yung human soul niya. Nung namatay yung kanyang human body, ang human soul still exist as divine person yun. So dahil bahagi yun ng divine person, so na-exist sa kanya divine person. So ang tanong, nakaranas ba ng death ang divine person? The answer is yes. Di ba? Hindi. Kasi ang question niya, Bro Jando, hindi na sa divine person per se. Ang question niya, soul. Ang soul ng kaluluwa. Ang question niya, nag-focus sa soul. Kaya nga, sabi ko, ang kamatayan ng Diyos, hindi nagdidetermine doon sa kanyang kaluluwang namatay. Dito sa kanyang katawang hiniwalayan ng kaluluwa, dyan lang. Pagdating sa kanyang kaluluwa, bro, yung kanyang kaluluwa, reality yun, nabuhay ang Diyos kahit patay ang kanyang katawan. Kasi nangaral nga Yes. Kaya nga, ang tanong ko, ito, uulitin natin, balik tayo sa number 2 na tanong. Ang number 2 tanong ko kasi, can you call him a divine person? Yung espiritong nangaral, divine person. Yes, kasi he never exist ang divine person. Never exist, never nag-cease ang divine person. Continue to assume both body and soul. Tama. Kaya nga ni-reiterate ko lang Ang sabi mo kasi, yes, you can call him divine person. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, dahil divine person yung nangaral sa espiritu, siya ba'y tinatawag mo ba siyang, can you describe him na yung nangaral na sa mga espiritu, tatawagin mo ba siyang namatay o hindi? Ang gusto ko pong ang sagot mo, yes or no? No nga. Pastor Ray, ang sagot ko nga no. Kasi ang human soul niya is the reality of his death. Nagpapatunay ang kanyang human soul na siya nga ay namatay kasi nga yung human soul niya nagseparate sa kanyang body. Pero John Ray, naunawaan ko yung tanong ni Pastor Ray, ibig niya sabihin, yung human soul, patay ba yun o buhay? Kasi kapag, yun ang ibig sabihin kasi, kung... Kaya nga, no, sagot natin ba dyan doon, no. Kasi hindi. Okay, no nga, kasi nga, ulitin ko, no ang sagot namin, kasi nga, yung soul, bro, hindi na niya kinakailangang mamatay para sabing namatay ang Diyos. No, ang soul is the reality of the God's death, kasi nga, humiwalay ang kanyang soul sa kanyang katawan. Okay, so ang manifestation of God's death, wait lang. Ang manifestation of God's death, the separation of his body, his soul from his body, not the dying of his soul. Mali po 'yun. No, that is a fallacy of dilemma 'yun. Okay, last question. Next question. Last question. So ibig mong sabihin dahil no ang sagot mo, no, ang tanong ko kasi patay ba o buhay yung patay ba, yes or no, yung nangaral. Kasi nangaral buhay na buhay, sabi mo. So dahil no, hindi namatay. So ngayon, tama ba ang statement na doon sa yung
verse number 19, nangaral siya sa mga espiritu sa bilangguan sa panahon ng kanyang pagkatapos ng inilibing yung katawan niya. So hindi namatay. Ito, tatanggapin mo ba itong statement na ito doon sa nangaral, yung nangaral sa espiritu? Tatanggapin mo ba ito na yung divine person? Sabi mo kasi divine person. So sige naman dyan. So hayayin natin yung tanong. Naunawaan ko naman yung tanong. Sige, patuloy ba Ray? Sige. Ulitin mo yung tanong. Yung divine person kanina, yung nangaral sa bilangguan, sa espiritu. Yun yung tawag nyo soul. Okay, yung soul. Bakit sa'yo ba hindi ba soul yun? Wala namang sinasabi. Spirit ang sabi doon eh. So ibig sabihin ng soul hindi spirit? Hindi, magkaiba po yung soul at spirit. Sige, sa inyo yan. Sige, sa inyo yan. Sa side na lang niyo. Sige. Para hindi tayo maligaw. So, dahil sabi mo, matatawag na divine person yon, tapos hindi namatay. So, ibig sabihin, yung divine person, talking of the one that is that was preaching in the to the spirits in prisons, yung divine person na yon did not die. Tama ba yon? We are not talking of the body ha. Ito yung nangaral na sinabi mo. Sabi ko sa iyo kasi, nakuha ko. Okay, bro. Tawagin mo bang divine person yung nangaral? Sabi mo yes. Ngayon, namatay ba yon? Sabi mo no. So ibig sabihin, yung divine person na yon, hindi yun namatay, tama? Okay, so ito yung sagot natin. Okay, so ito nga kaya nga kinakailangan makuha natin ang wait lang, kaya nga makuha natin ang definition of death. Hindi naman ito debate, bro. Nagtatanong ka lang. Okay, so wag mo muna akong pasagutin ng categorical kasi I need to explain it. Okay? I need to explain it. Explain ko lang muna bro, bago ko sagutin yung categorical mo. Kaya nga kinakailangan maunawaan natin ang definition of terms. Unang-una, yung kamatayan. Okay, so yung kamatayan, the definition of death is the separation of body and soul. Okay? The definition of body and death of the death means definition of body and soul. Yan lang ang ilagay natin sa isip natin. Definition ng death. Definition ng death, the separation of body and soul. So, ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos na nagmamay-ari ng kanyang katawan nakaranas ng separation of body and soul. Kaya namatay talaga siya. Ngayon, ang question mo, yung divine person, no? Kung namatay ba yung divine person niya sa kanyang kaluluwa? Of course, hindi nga kasi yung divine person nga continues to assume. That is the mystery of God. Okay, this is the one of the mystery of God. No? Ang teaching ng simbahan, CC 630, na natili nag-assume ang divine person sa kanyang katawan at kanyang kaluluwa. Okay? Ang divine person sa kanyang divinity hindi namatay. But ang divine person sa kanyang humanity namatay. Yun ang teaching ng simbahan. Kaya nga nag-assume ang kanyang divine person sa kanyang kaluluwa. Nandun pa rin yun. Pero bakit namatay ang divine person? Kasi ang reality, ang Panginoong Jesucristo nakaranas ng separation of body and soul. Period. Kaya God died literal kasi siya na Diyos, nakaranas siya ng separation of body and soul. Pero kung paano ginawa ng Diyos, kung bakit nag-continuous nag-assume ang kanyang divine person sa kanyang katawang inilibing at sa kanyang kaluluwa, sa Diyos na yung kapatid, Pastor Ray. Hindi mo pwedeng limitahan ang kapangyarihan ng Diyos kung paano niya ginawa yun. That is the mystery of God. Ang reality dito, ang Diyos natin, ang second divine person, ang ating Panginoong Jesucristo, namatay siya kasi nga nakaranas siya ng separation of body and soul. That is only the very essence of death of Christ, the separation of His body. That's all. Wag mo nang iano pa na kung bakit ang kaluluwa, kung may divine person pa, at tapos ang kanyang katawan may divine person pa. Misteryo ang Diyos eh. Kung paano nagkaroon tayo ng isang Diyos na may tatlong persona, ganun din ang anak. Because it is mystery, hindi natin kayang maarok ang realidad kung ano talaga ang galaw ng Diyos. Ang reality dito is kung paano naunawaan ng simbahan ang kamatayan ng Diyos. Kasi si Panginoong Jesucristo is truly God. Last na lang bro. Last na lang. Okay. Sa tema nyo na lang. Ito sa tema nyo kasi yung God died yun. Yung terminong God doon, is it applicable to the Holy Spirit and the Father? No bro, yun nga yung tanong ni Brother Dilmar sa akin kaganina, no, ginamit niya itong Compendium of Catechism. Meron ako dito, no, ginamit niya yan
ang Compendium of Catechism na pinahayag kasi sa Compendium of Catechism na ang Diyos ay mayroong tatlong iba't ibang persona, Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya tinanong ko niya kung kasali ba daw ang Father and Holy Spirit. Of course not. Kasi distinct person ang Diyos natin. Kahit kayo, Pastor Ray, parehas naman tayo Trinitarian, distinct ang persona ng ating Diyos. Di ba? Isa lang ang Diyos natin, tatlong persona. So sa tatlong persona, isa lang ang nakatawang tao, ang second divine person lang. So yung nagkaroon ng property of dying sa kanyang divine person, ang second divine person lang, hindi kasali ang Ama at Espiritu Santo. Teka bro, hindi ko po tanong kung kasali ba. Ang sabi ko po, yung terminong God ba? Applicable ba yan? Applicable. Sabi ko po, applicable ba? Yung terminong God sa Father and Holy Spirit. Yes, applicable siya sa Father and the Holy Spirit. Yung term God, applicable siya sa Father and Holy Spirit. Pero ang dinidibatihan ang particular person. Ibig sabihin ang second divine person lang. Kasi yung second divine person, yun lang kasi nagkatawang tao at yun lang ang nakaranas ng separation of body and soul. Ibig sabihin, namatay talaga yun kasi nakaranas yan ng separation of body and soul. Yun lang ang teaching ng simbahan na Pastor Ray. Okay na. Yun na pong last na tanong. At nakuha ko na po yung mga katanungan. Can you give me a short time? Yung pahintulot para ma-edit ko po itong question and answer na ito. O sige, kahit ilang minuto lang, 2 minutes. Hindi. Ma-edit. Mag-grab natin itong parte lang, yung question and answer. Pwede ba natin itong mag-grab? Ibigay ko ba dyan yung decision dyan? Okay. So, okay lang naman bro. Basta wag lang putol-putulin na iibahin ng sentido. Correct. Na ang paliwanag ni John Ray mag-iiba sa paliwanag. Kasi mahilig si si James Orinchada, mahilig siya dun eh. Wala akong ganyan. Hindi ako gano'n na babaguhin ng sentido na sa video na ito yung sinabi ni John, ito sa kabila, sinabi niya magkakontra, parang gagano'n ba? Hirap yun. Hindi, kompleto talaga yung kompleto ang hindi tayo mamumutol tapos maiiba yung context ng sinasabi. Okay lang, Pastor Ray, kasi yung aral nyo yan eh. So parang i-rebat mo lang naman kung ano sa tingin mo yung aral nyo na mali yung aral namin. Okay lang yan. Yeah. Oo. Hindi natin ibahin yung... Huwag mo lang ibahin yung sentido. Oo. Sige. Yeah. Sige, thank you so much at bigyan tayo ng pagkakataon para makapagtanong. Sige. Salamat po, Pastor Ray. Salamat din po. Okay, thank you. So, based sa unawa ko sa ni Rian Fuentes is para siyang para bang tao? Tayo mga tao, human person tayo. We experience death. Pero yung ating human person as a human soul continue to exist, but it doesn't mean na hindi namatay yun. Parang ganun ha. Yung human soul lang hindi ko pinatukoy yung human body niya. Yung human soul ba? Yung divine person na ba yun? Namatay ba yun? Para lang yung human soul. Ang naunawaan ko sa kanya, ang naunawaan ko ba dyan kay Pastor Ray, naunawaan ko yung point niya na para bang pinapalabas niya mga kapatid na dahil buhay ang divine person sa kanyang kaluluwa, hindi namatay. Mali po yun. Mali yun. Parang ikaw rin yan. Correct. Yung human soul mo, di namamatay yun, but it doesn't mean hindi ako namatay. Human person hindi namatay. Correct. Namatay pa rin yun. So ang ating, misteryo kasi ang Diyos. Tandaan po natin mga kapatid na ang Diyos po ay mystery. Kung paanong nangyari na sa kanyang kaluluwa, buhay ang kanyang divine person, sa kanyang katawan, patay ang divine person, mystery of God po yun. Hindi natin maabot talaga, maarok ang isipan ng Diyos. Ang sa atin lang, ano ang turo ng simbahan at ng Bible na ipinahayag ng Diyos. Ang turo ng simbahan, namatay ang Diyos. Paanong paraan? Naghiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa. Period. So, mas pinalawig ng simbahan yan. Kahit siya ay namatay, ang kanyang divine person na natili yung nag-assume sa kanyang kaluluwa at katawan. So, wala tayong wala tayong magagawa kung yun talaga ang nangyari sa Diyos. Paano nangyari na andun pa rin ang kanyang divine person sa kanyang kaluluwa at the same time andito sa kanyang katawan? Hindi natin alam. Bakit? God is mystery. We cannot fathom
the mind of God kung paano niya ginawa yon. Yun po ang atin pong, ayun po ang pinakapaliwanag ng simbahan, Brother Jando. At saka, based naman sa ganyang klase ng mga katanungan, pag kinukumpara na kasi yung God sa human, then automatically correct. referring yun sa nature. Correct. Halimbawa, Jesus died not as God, but as human. Pag gagano na, referring to the nature, not to the person. Ganon yun. Kasi, hindi naman pwede mo i-categorical question yung ganon, human and divine nature, kung you are referring to the person. Hindi pwede Actually, yun. fallacy of dilemma yung Brother Jando tanong eh. Fallacy of dilemma. Yun ang mga tanong ni Denmar Santiago kanina. Doon sa Apostles' Creed na ginamit niya, God cannot die, tapos may binanggit siyang human before yung words na God cannot die, it is specifically referring to the nature. Pero magaling lang talaga si Denmar sa playing with words. Like, for example, tama ba o hindi mali? Ganun ba? Tama ba o hindi mali? Pabilisan lang ng bibig yun. Yun ang expertise si Denmar. Kaya, based sa At saka, take note ha, bilang former SDA, hindi naniniwala ang SDA na si Jesus Christ may human person. They don't believe na Jesus Christ ay isang human person. What they believe is Jesus Christ is divine person. Kaya nga tataka ko, ba't kinuntra si John Ray dito tapos playing with words ang ginagawa niya, fallacy of equivocation, fallacy of false dilemma, puro fallacy. Kaya ang tawag sa akin ng mga SDA, Mr. Fallacy. Kaya kanyang tawag sa akin kasi pag sila nang tanong kasi, objection moderator, fallacy ang tanong. Objection moderator, fallacy ang tanong. Puro ka na lang fallacy. Pag hindi mo masagot, fallacy. Hindi gaya nila Jerwin Rosales. Ang fallacy para sa kanya, pag hindi nabasa sa Bible, fallacy of composition na yun. Barigando sa naano ko sa debate namin din naman ngayon, actually mga kapatid, no, si Denmar pala is wala siyang word of honor. Wala siyang word of honor talaga. Bakit? Wala. Ang unang pera lang yan. yun yan, pera lang. Ang unang 10,000 naman. ang unang mga sinabi niya, Bro Jando, ang unang mga sinabi niya sa first stand niya, no, hindi siya Bible alone. Siya ay Bible alone lang. At hindi siya gagamit ng mga philosophical term. Sabi niya, pero nung nagpahayag na siya, ang ginamit niya lahat reference ng Katoliko, hindi Bible. Pangalawa, hindi siya gagamit ng philosophical term, pero gumamit siya ng mga philosophical term. So wala siyang words of wisdom. Wala siyang word of honor. Yan ay isang aral, Brother John Ray, na kahit na anong mangyari, huwag kang magtitiwala sa mga Sabadista. Correct. Confirm na ba dyan do? Confirm na. Kasi sinasabi ko dati, kapag Sabadista sinungaling yan, tatawag agad si Holy Go, galit na galit. Tatawag agad si Holy Go, galit. Anong lahat ng Sabadista sinungaling? Totoo naman Bakit? Di ba sinungaling? Sa Katoliko ba? Lahat ba hindi sinungaling? Sabi ko, wala akong sinabing gano'n. Sabi ko, lahat sa Sabadista sinungaling. Ito na ngayon, ito, nasampulan ka. Nagtiwala ka. Ano nangyari tuloy? Lumabas ang tunay na kulay. Walang problema sa kanila yan, Brother John Ray. Bakit? 10,000 naman. Ganun. Malaki pala ba dyan doon, no? Malaki yung sweldo ng layman ngayon. 10,000 naman yun. At dahil nahirapan siya, Brother Jando, bro, dahil nahirapan siya sa akin sa mga pagtatanong sa akin, nakala niya hindi ko masagot, dahil nahirapan siya, ginawa akong modernist. Nakakatawa talaga. Actually, naniniwala ang SDA na Jesus as divine person. Sinabi naman niya kaganina yun, Bro Jando Sinabi niya kaganina yun. They believe that Jesus is divine person. They believe that Jesus died. When He died, is the divine person died? Ano nangyari kay Denmar? Tawa siya ng tawa. Ulitin ko yung tanong. Iko-confirm mo ba? On the record. Iko-confirm mo ba? Ano nangyari kay Denmar?
bumabaw yung tingin ko sa kanya. Siguro, kung ako ang nakadebate noon, magbabagsak naman ng lamesa yon. Buti na lang, hindi ako nakadebate niya, hindi siya nagbagsak ng lamesa. Okay. So, eto, very intellectual yung nangganap na debate. And with all honesty, si Brother John Ray, based on my observation, kahit nahuli na ako nakarating, with all honesty siya sumagot. Maging sa tanong ni Ray Fuentes, with all honesty, mga Katoliko, makinig kayo, no? Matututunan nyo talagang tunay na aral ng Katoliko. At kahit na anong gawin nilang paikot-ikot sa pambukulan nila na Correct. yung misleading mga arguments and misleading questions, hindi uubra yan. Kasi Correct. tingnan niyo ha, obserbahan nyo ang debate within punto por punto sa ibang relihiyon. Tingnan nyo ha, pag ang punto por punto nagtanong, walang misleading questions dyan. Correct. Wala. Tama. No. Obserbahan nyo, debate ni John Ray, debate ni Brother Tata, debate ni Brother Winner, debate ko, debate, sino pala yung nakikipag-debate sa atin? No? Kenneth Bustamante. Obserbahan nyo yung mga reasonings namin pag kami ang nagtanong. Wala kayo makikitang misleading questions. Correct. Tama. Wala makikita kayo. Pero sila, sa intensyon na magmukhang tama at mapuntusan tayo, gagawin ng lahat, makapagtanong lang ng mga misleading questions. Yan. Tama, correct. Kaya, swerte ang nanonood ng punto por punto. Nakita nyo yung tapang ni John Ray kanina? Sobrang niya? Yun. Sana dumating yung panahon, magkaroon ng mga John Ray dyan sa lugar ninyo. Maraming John Ray. Oh. Magkaroon ng maraming John Ray. At maraming Jando, maraming Wendell, maraming punto por punto team. Mag-multiply tayong lahat. Mag-multiply tayo. Gawin nyo lahat ng mga nagpupanood nyo rito, i-apply nyo dyan sa inyo, at tinitiyak ko sa inyo, darating ang panahon, wala nang lalaban sa inyo.